Welcome to Broadcasters Forum, a weekly analysis of the country's current issues, participated in by the country's top radio and TV broadcasters, including friends from the print and social media, with special guests from the academe, politics, and socio-economic arena. Brought to you by the Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas and PAGCOR, or Philippine Amusement and Gaming Corporation. Magandang umaga, Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome po sa unang araw ng 1 ng September 1, 2023. At parang Christmas presentation ng Broadcasters Forum Online ngayong umaga, because today is September 1, 2023. Sana po natin chairman si Mike Abe at sana po natin magkasama sa Liga. Wala pa sila kasi nandito sa
dahil sa bagyo siguro, dalawang bagyo. At although hindi natin nararamdaman ang bagyo sa ngayon, mula sa Pag-asa. Well, live tayo sa DWRB 103.9 FM, News FM, na nakabase sa Bulacan. Live tayo sa Facebook, here and abroad. Kaya magandang umaga sa ngayon po ng ating mga kasamahan sa ating mga benefactors. For instance, sa Pagcor, ang Globe na patuloy po na sumusuporta sa atin. Magandang umaga. Sa ngalan po ng Broadcasters Forum Online, hopefully sa mga susunod na linggo ay makapag face-to-face tayo na sa ngayon ay hindi pa pwede. Kaya hanggang ngayon ay virtual pa ang ating conference, ang ating forum. Hopefully by the coming weeks ay ready na tayo sa ating forum ng face-to-face. Ang ating pong mga bisita today ay dalawa na yung ating bisita sa linya at si Prof. Guido David ng Octa Research Group. Prof. Guido, magandang umaga. Yes. Hi, magandang umaga ulit, Rolly Lakay. Good to see you again. Glad to see you again. Prof, Doktor, ikaw ba ay tinamaan ng COVID? Hindi, no? Hindi. Hindi pa. Sinwerte naman ako. Yung pagdadasal ko ay sinasagot naman. Ang katulungan namin ngayon ay do we see an end to COVID by Christmas this year? Magandang tanong yan, Rolly Lakay. At para sa mga nakikinig sa atin at sa mga nanonood sa ating programa, ay magandang umaga din at maraming salamat sa pag-iimbita. Siyempre, yan yung tanong na nasa isip ng mga kababayan natin kasi more than 2 years na itong pandemic natin. At hindi pa nawawala yung cases. Tapos nagkakaroon na ulit ng pagtaas, minababalita ang mga bagong variant, mga mutations, mga sub-variant, kakaroon ulit ng pagtaas. And I think tinanggap na ng karamihan ng mga kababayan na COVID is here to stay. Na yung dati siguro ako, nung first few months, umaasa ako na mawawala yung COVID, babalik, magiging 0 cases, yung mawawala. Pero mukhang sa ngayon hindi mangyayari yan. So it depends, Rolly Lakay, sa ating tolerance level. Kung aling tatanggapin natin na level na okay lang to. Kunyari may 100 cases tayo per day or 1,000 cases per day, na tatanggapin natin na ganito na talaga. Ito na yung kumbaga, ito na yung bago. Yes, na ito na yung parang bagong kumbaga ito na yung future natin or the present na kailangan natin mamuhay with COVID. At na hindi na tayo dapat matakot. Andiyan na yung mga andiyan yung mga pwedeng magbigay sa atin ng protection, either kung gusto natin magpabakuna or magpa-booster, or marami na ring treatment. In fact, na-cover namin ito sa Go Negosyo Town Hall kahapon lang. Napag-usapan yung mga ibang mga medical treatments for COVID na hindi mawawala dahil hindi pa mawawala yung COVID. So, kumbaga, nasa acceptance level natin. Pero, basta naman ganito lang, nakikita natin, tumataas. Pero, hindi tumataas yung hospitalization. Karamihan ay mild lang. I think, we have to find ways to live with this virus. And it can happen this year na gano'n na nga. Kumaga, nasa pagtanggap na lang natin na, kasi sa ibang bansa, tinanggap na nila parang wala silang face mask, wala na silang protocols. Meron namang iba-ibang tolerance levels. May ibang bansa naman, tulad ng China, yung tolerance level nila, gusto nila zero COVID policy. Magla-lockdown sila pag may cases. Tsaka mahigpit pa rin yung travel protocols nila, yung quarantine protocols. Pero may mga iba naman in between. Tayo naman, syempre,
yung ekonomiya natin is a challenge right now. Kailangan bukas yung ekonomiya natin. Kaya I think ang magiging decision ng government natin, sa tingin ko lang, ay somewhere in between. Na we're living with the virus, hindi na tayo magla-lockdown, hindi na tayo magigit ng alert level. Pero may mga health protocols pa rin mananatili in the meantime. Sa inyo, Doc, anong recommendation niyo? Tolerance level natin by December? Well, of course, yan eh. Kailangan pag-usapan yan ng ating mga health experts kasi it should be based on science and based on data. Sa tingin ko, ako mismo, yung opinion ko lang so walang magagalit, opinion ko lang to. Baka may magsasabi, hindi ka naman medical doctor. Hindi nga, but naman ako, nag-research naman ako. At saka nakakusap ko rin yung mga medical doctors. Sa tingin ko lang na yun nga, at the minimum, baka pwede natin i-relax yung mask mandate outdoors, lalo na pag medyo nag-subside ng cases. Or even ngayon, nagsasubside na, in fairness, bumababa ng cases in the Philippines, bumababa na sa Metro Manila. Most areas in the country, bumababa na. So I think the risk is lower. Siyempre, yung mga naman, ibang kababayan natin, ang inisip nila, kahit mild na to, kahit konti na lang nagsisevere, kahit hindi mataas yung nag-hospital, na hospital, meron pa rin long-term effects yung COVID. So ito ay isang medyo unknown pa na kailangan nating pag-aralan. So we have to accept na merong such a thing called long COVID. Ibig sabihin, mga long-term effects ng COVID. And hindi natin pwedeng i-minimize ito. Pero at the same time, alam mo nyo naman, Rolly lang, yung hirap i-balance nito lahat. Yung public health, i-balance natin. And ngayon, yung education. Kasi kung conservative lang tayo, sasabihin natin, may cases pa, wag muna tayo magbukas kasi wag natin balik yung schools kasi magkakaroon ng hawaan. But we have to accept some level of risk at some point. And hindi naman pwedeng nakakulong yung mga estudyante natin forever dahil mahalaga yung quality of education. Ma-affect tayo dito in the future pag matagal silang hindi pumapasok sa Wala bang factor, Dr. David? Wala bang factor yung opening of classes? Meron yan, may magiging factor yan. Baka magkaroon ng spike ng cases. Pero so far, yun nga, ang prognosis natin, medyo optimistic naman tayo na by the end of the year, baka ito kasi pababa na yung cases, wala naman tayong nakikitang variant. Pero again, we don't rule out the possibility na magkakaroon ng panibagong variant or sub-variant in the future. Ganito rin sinabi ko at this time last year, nung patapos ng Delta, sabi ko, wala tayong nakikitang variant na a threat to us, pero pagdating ng mga November, lumabas yung Omicron at yon nagkaroon na naman tayo ng wave. So hindi natin ma-rule out yung yung possibility magkakaroon ng bagong variant or sub-variant. Basta hindi lang sila mabagsik. Pero ngayon, yun nga, you will see spikes in cases, maybe clustering of cases, that's a face-to-face. Pero hopefully, yun nga, kung karamihan naman ang cases ay mild, we can manage this. Basta syempre, gana lang sa mga schools, yung mga health protocols, at sana yung mga gusto magpabakuna, may mga available pa naman na bakuna. Magkape ka muna, Dr. Giro, Magkape ka muna. At pabati ko muna sa mga guest natin ngayong umaga, si Kaobet Martin ng Pasang Masda. Kaobet, magandang umaga. Wala yata. Good morning, kaibigang Rolly. Professor Guido, paborito ko yung doktor natin yan. Talagang ako yung labis ang paniniwala ko sa kahit hindi nagkikita ng personal yan. Pero kaibigang Rolly, pag i-interview na tungkol sa kanyang mga programa ng mga sabihin natin sa COVID neto, ay nako, saludo ko. 99.9% perfect. Bumabata si Dr. Giro, Oo. Dr. Gid, dito, maraming sa inyo. Makaharap din kayo ng personal. Sige, Obit. Teka muna. Yes, maraming salamat. Wala kang video Kaobet. Wala kang video. Wala kang video. Ayan, makita ko ni Doktor. Ayan. Gwapong-gwapo, bata pa. Maraming bumabata. Parehas na bumabata. Dok, pangalawa ka nagsabing bata ako, si Padre Rolly kanina, bata-bata rokot na muti na. Ikaw naman kaibigan ko, Dok. Meron bang bumatang namuti ang buhok? Well,
Ako pumuputi na yung buhok natin eh. Kaya okay lang Pagka naman yun. yung edad ko netong 47, no? Naging black ang buhok. Yun ang bumata. Ayun, Only tama. 47 years old na daw. Kaobet, anong balita sa inyo? Ha? Anong balita sa inyo? Kaobet, ha? Anong balita sa inyo regarding dagdag pamasahe? Well, ang posisyon namin dito, kaibigan, ay ang Pasang Masta, ang One Utak, Altodap at ang Akto ay nag-file po kami ng formal petition noong January of this year. At yan po'y dininig ng dating nakarang administrasyon at nagkaroon po ng katuparan to sa bagong administrasyon sa pamamagitan ng ating butihing chairperson Chiloy Garafil at sa dalawang board na noong pong June 8 ay nabigyan po kami ng pisong provisional authority at naging 10 piso po ang pamasahe. Pagkatapos po noong June 28, nabigyan na kami another piso. Parang inutay-utay kami. So naging 11 pesos po. At yun ang mga aming pagpupulong sa kanya ng mga amantago, pinagsubmit po kami ng memorandum para so that the case will be submitted for resolution. Kahapon po, kaibigang Rolly, ay isinabit na po namin ng memorandum namin at ito po ay tinanggap na ng board ng LTFRB and ako'y umaasa, 10 ng aking mga kasamahan, na sa isang linggo ay lalabas na ang resulta nito. Kung 2 piso po, out of the 3 pesos na lang hinahabol namin dahil 5 pesos yung formal petition. Ang bigay na yung 2, yung 3 po sa main petition ang aming hinahabol at kung ito po'y magkakaroon ng resulta, baka po yung 2, ibigay na lang sa amin, di magiging 4 po ang mahihingi namin. At kung piso naman po, lahat po ng bagay na yung pasasalamatan namin kaibigan Rolly sapagkat nakita mo na kahapon lang kamakalawa, tumaas na ng diesel natin ng 610. This is unprecedented. Nag-rollback nga tayo ng 2 linggo, pinasaya tayo sa 3 piso, 2 piso, nung bumuwelto ng pagtataas, Doc, abay, tumubo pa sila ng piso. Kanya, ako'y kaibigang lakay. Samantalin ko yung pagkakataon, ako'y nananawagan sa Department of Energy, Department of Justice. Sapagkat during the time ng Pangulong GMA, nag-create po ito ng task force para dito sa pagtaas at pagbaba ng petrolyo. Yes. Na kung saan, kapag tumaas, dapat iniimbestiga ho yan, ipinapaalam nila sa bayan, sa publiko, na ito ang dahil ng pagtaas. At kung iyan naman po'y bumaba, ipinaliliwanag po nila kung bakit bumaba. Para updated tayo kayong sa pribadong sasakyan, kami sa public transport. Yun po. At siguro, kaibigan Lakay, panahon na para revisahin o balikan ang oil deregulation law. Na parang ito'y nagiging kumpas sa mga provider natin na sa anumang oras pwede silang magtaas sapagkat sila nasasakop ng batas nito. Kailangan na po siguro busisiin, aralin ang ating mga pambabatas at imbitahan kami sa panahon ng kanilang pinag-aaralan ng oil deregulation. Kaobet, meron kayong event ngayon? Meron po kaming event ngayon. Hindi kita maimbitahan kaibigan Rolly. Kasi po ngayon, Doc, 1:30, ilo-launch po ng Department of Transportation itong AFCS, itong Automatic Fare Collection System. At andyan po, darating po ang ating magiting na kalihim ng transportasyon, Jaime Bautista, Central Bank Governor Medalla, Department of Finance Secretary Jokno. Darating din po ang ating butihing presidente ng Land Bank, si Ma'am Cecil Borromeo. Darating din po ang ating kaibigang si Chairperson Chiloy Garafil at ang dalawang board sa nasabing event. This is a very big event. Launching po ito, Doc, kaibigan Rolly, na kung saan po ang Pasang Masta naman ang naging ehemplo ng Land Bank of the Philippines at ng kawanihan ng transportasyon. Well, ano ang partikular na kung bibigyan ko ng pagkataon na makahiring kay Secretary Bautista, anong hiring niyo? Kaobet?
Well, ang nagkausap na po ako ng mga buses, nagkausap ako ng mga modo ng transportasyon at ang una ko pong ipapakiusap at yan naman pong makakaharap mo ko mamaya, Doc. Magsi-shake hands kami niyan. Yan. Magbabam na lang kami siguro. Pero yun na nga po, kaibigan Rolly, hihilingin ko po na bigyan kami ng pagkakataong makaugnay siya para mailahad namin ang problema ng lahat ng moda ng transportasyon. Taxi, bus, jeepneys, UB, at ang mga pamunuan po niyan. Kasama ko rin si Paring Lando, na kami lahat ay magkakaisa sa pagkakataon nito na makaharap ang kagalang-galang na kalihim upang aming ipabatid sa kanila yung aming mga problemang dinaranas. Yeah. Kasi nung nakaraan, medyo nahirapan kayong kausapin si Tugade, ha? Secretary Tugade, ha? Oo. Pero yun naman, ano mo kaibigan Roddy, sa pagkakataon nito, kailangan na natin maayos ang problema natin. Okay, dali si Jake Ortiz ng DWAD. Jake Ortiz, DWAD. Magandang umaga ho, Kaobet, ano. Okay. Alam niyo yung ito ay forum naman, ano, at palitan tayo ng kuro-kuro. Yung nabanggit niyo na problema, lalo na yung pagtaas ng presyo ng langis, anong krudo, that is beyond the control of the government. Kasi sa pandaigdigang pamilihan, talagang tumataas. Ang pinakamataas ngayon ang diesel. Kahit sa Europa, no? And of course, dalayan ng gira sa Ukraine na ang number 1 na producer ng distillates na ginagamit po sa paggawa ng diesel ay ang Russia. May mga sanctions, ano? So ngayon, alam niyo ho, ang tingin ko lang kung ito ay siguro maaari yung ihilingin sa gobyerno kung iyan ay pwede na mag-import ng diesel para sa mga public transport na hindi ibebenta sa mga gumagamit ng private. Para naman na masiguro ang presyo ng diesel na mura. Nag-aalok sa atin ng Russia mas mababa kaysa sa 30% lower kaysa sa world market price, ano? Isa po 'yan, kaya lang natatakot siguro ang ating pamahalaan na bumili sa Russia dahil maaring i-sanctions tayo ng Amerika dahil kalaban nila ang Russia, no? Siguro isa 'yan sa ito idea lang na dapat siguro humiling kayo sa pamahalaan mag-import ng diesel para lang sa public transport para mapanatiling matatag ang presyo. Na hindi ho yung katulad ngayon, bumagsak ang presyo ng langis sa world market, 96 ngayon per barrel ang Brent crude, no? Galing sa 102. So ibig sabihin sa susunod na linggo babagsak na naman ang presyo ng diesel. Hindi ko alam kung magkano ang halaga ng babagsak yan. Pero para mapanatag at magkaroon ng stability, maaaring siguro kayo mismo humiling sa ating pamahalaan yung transport sector na mag-import para sa inyo lang. Para ang supply ng crudo para sa inyo, steady, hindi yung nagbabago. Hindi yung hihingi kayo na piso na dagdag, bibigyan kayo 50 centimos. o hihingi kayo na 3 piso, bibigyan kayo piso, no? So, kawawa ang transport sector. So, ang industriya, masisira, babagsak, kung wala hong stable. Matagal pa ito, ito yung madalas ko na tinatalakay sa programa ko, economics. Matagal pa itong gira sa Ukraine. Maaring by October, hindi pa tapos to. So ang presyo ng langis sa merkado, sa world market, talagang pabago-bago yan. Wala kang magagawa dyan. At ang diesel po, yun ang talagang nagtaka tayo na biglang tumaas, mas mataas pa kaysa presyo ng gasolina. No? Dahil nga nakakulangan ng raw material para sa paggawa ng diesel. So ako, suggestion ko sa inyo, hilingin ninyo sa gobyerno mag-import para lang sa public sector ng diesel. Ay, mabuting indikasyon po yan na kaibigang Jake at nabanggit nyo, mamaya ho siguro sa pagpupulong sekretary, maaaring maibiga ko yan
Yeah, upang tama-tama. magkaroon ng stable kaming mga public transport. At yun pong nabanggit naman yung kanina na talagang ito'y dahilan ng panggigyer ng Russia sa Ukraine, yung pagtaas na ito na hindi natin talagang kayang kontrolin. Ang akin lamang po sinasabi, dapat ang ahensya po, ang kagawad ng enerhiya, ay nagpapaliwanag sila na ito ang dahilan kung bakit tumaas. Ito ang dahilan bakit bumaba. Kaya ang nangyayari po, gaya nung ma-experience natin itong 2 linggong nakaraan, nagbaba ng 2 piso, nagbaba ng 3 piso. Pagkatapos, itong 3 linggo, 6.10. Aba, parang bang hindi nagiging maganda. Kung nagbaba ka ng 5, nagbaba ka ng 5 piso na itaas mo. Hindi ho ba? Dahil isa naman ang presyo, kagaya niyang binanggit yun, na bumaba na from 102 to 96 per barrel sa world market. At there is a tendency na magbaba this coming week. Hindi natin alam kung magkano. Hindi naman po tayo nagdududa sa kanila. Pero ang akin lamang po rito, kaibigan Jake, dapat ipinaliliwanag nila sa sambayan ng Pilipino, private at public transport, na gumagamit ng petroleum product, na naintindihan natin yung nangyayari. Bakit ganon? Pagpababa, inuutay-utay mo kami. Pagpataas, biglaan. Kaibigan Rolly. Napakabigat yan. Yun lamang po yung akin. Pero yung suggestion pangalawa, talagang na-appreciate ko po yan. At kailangan siguro magkaroon tayo ng lugar. Sino ba ang tamang tao sa ating pamahalaan para mag-angkat ng diesel para lamang gamitin ng public transport. Hahanap po tayo niyan. Sige ho, salamat po ka Obit. No? Sa akin, suggestion lang yan dahil isa din naman tayo sa mananakay ng public vehicle. Ano? At of course, nakikita natin araw-araw na ang naghihirap yung ating mga chopper at saka ang ating mananakay, ang ating mga commuters. Ano? Na nahirapan na rin dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. At, of course, tataas ang pamasahe. Lahat yan tataas. Lahat po, talaga nagkakaroon ng domino effect. Lahat tayo ay hanggang walang katapusan yung gira na yan sa Ukraine ay walang tigil. Mabuti na lang na tigil yung nagkaroon ng pag-subside nitong COVID-19. Ano? At maitanong ko pala kay Dr. Guido. No? Dr. Guido, magandang umaga po. Ano? Yun po bang sa ngayon ay safe na mag-travel? Let's say, magbiyahe na nakasakay sa aeroplano. Saan? Dito lang sa Pilipinas. Nangangatit na yung paako ko na gusto ko lumabas. Okay. Safe na ba mag-travel ngayon? Kasi baka mamaya pagsakay mo sa aeroplano, COVID pagbaba mo Doktor, ada pa ba si Doktor? Yan. Yes. Hi, yes, lumabas lang ako saglit eh. Yes, good morning Jake and Good morning. Ang tanong ko, Doktor, safe na ba mag-travel? Nangangati na itong aming mga paa Ika nga, meron na tayong revenge travel ngayon. Saan Pwede na mo? ba mag-travel? Boracay. Lalo na yung kaedad ni Carole. At ni Kaobit, mga kaedad ni Kaobit. Ano? Mga kung sa edad, mga uncle ko yan Well, as we say naman lagi, Jake, syempre, since may virus pa rin naman, pero nasa risk tolerance na natin yan. So, ako mismo, kung mag-advise ako, sasabihin ko, ano yung risk, ayoko nang masisi na, ay, sinabi ni Prof, okay na mag-travel, tapos, baka may nakuha kayo, baka sisihin niyo ako. Andyan pa rin naman yung virus, pero ayoko rin naman maging parang overly cautious na parang takot na tayo at paranoid na tayo sa mundo. Kasi, ayun nga, andyan pa rin yung virus, pero karami naman ng cases ay mild or asymptomatic. Ngayon, syempre, hindi ko alam yung health status nyo. Usually kasi in-advise natin, syempre, mga vulnerable sector mas maging maingat sa travel or sa paglabas, sa mga outdoor sa mga activities. So, ganun lang naman. May cases pa. And syempre, check nyo rin yung destination nyo.
Kunyari sa Japan, medyo mataas yung cases nila, ganon. Kaya yung ginagawa ng US, yung may Center for Disease Control, nagmo-monitor sila ng mga countries. At sinasabi nila, nagbibigay sila ng advisory. Okay, high risk mag-travel dito. In fact, nasabi nga ng CDC na high risk daw sa Philippines, pero actually yung cases natin mas mababa sa US eh. So of course, may kani-kanyang metrics sila, hindi ko naman sinisisi. But again, ayun nga. At maganda rin yung sinabi ng ating Pangulo na magkakaroon tayo ng sarili nating Center for Disease Control. Isa yung pamaraan na yun nga, yung monitoring natin mas magiging organized and structured na. Hindi na yung parang ginagawa natin ngayon na may monitoring kami pero may monitoring mga ibang groups, so hopefully consolidated na. Ano ang masasabi mo ho doon sa sinabi doon ng Cebu government, Cebu City government na hindi na kailangan yung Face mask. face mask? Yun ba base ba sa science yun, yung sinabi ng government na yun? Well, ang malaking factor diyan, Jake, yung legal aspect eh. Hindi naman ako attorney, so hindi ako makapag-comment sa legal aspect kung syempre kasi may mga nagsasabi na dapat yung kung anong sinasabi ng central government or ng national government, yun yung susundin. Ngayon, kung sinabi ng national government, then pwede nang mag-decide ng local government, kanya-kanyang decision niya, and then okay na yun. Pero kung sinabi ng national government na sila dapat yung magde-decide, then I guess yun yung susundin. Pero ako personally lang, sinasabi ko lang, based naman sa data, yung outdoor activities naman hindi mataas yung transmission. And I think alam naman yan alam naman din yan ng mga actually alam na yan ng mga tao ng mga kababayan natin. Kasi ako mismo pag naglalakad ako, pag nagwo-walking ako, nagjo-jogging, yung mga nagjo-jogging, hindi na sila nakasuot ng maayos. Hindi naman sila nasisita. And hindi rin naman siya yun nga, high risk for transmission. Pero I think hindi naman yung transmission lang yung concern ng ibang parties, let's say ng Department of Health. I think yung concern nila is yung dissemination ng information at ng baka rin misunderstanding on the part ng mga kababayan natin kung minsan kasi pag sinabi natin hindi na kailangan sa outdoors, baka hindi na rin sila magdala sa indoors. Sa indoors, kailangan pa natin. Yan yung sinasabi naman ng mga doctors natin na until now, recommended pa rin nila na mag-mask tayo indoors. So again, may sides itong itong discussion na to. And I can understand yung both sides. And may legal aspect din involved. So doon sa legal aspect, hindi ako makakapag-comment masyado. Okay, salamat po. Thank you, Dr. Guido. Kailangan ka ba huling galing ng Cebu? Paring Jake, kailangan ka ba huling galing ng Cebu? Galing ako Davao. Davao. Next week na mabiyahe na naman ako. Punta ako Iloilo. Maggagala na naman ako kung nakakati yung aking mga paa. Revenge travel tsaka revenge shopping. Revenge travel Revenge na lahat. Revenge partying na rin. Pero Doc, hindi ako pupunta ng Japan. Sa Japan lang ako pupunta kung sakali. Okay. Sige. Parang Kit. Ganoon ang tanong kay Kaobat at kay Prof. Guido. Okay, good morning. Hey! Lakay, at sa ating mga panahon, good morning sa inyo lahat. No? And so, pinanonood ko rito si Kwan si John McEnroe. Anak na, magaling pa rin kay matanda na. Anyways, ang tanong ko kay Kaobit Martin, at saka kung nandyan na ba si Tokayo mo, wala pala kayo. Wala pa, okay. Ganito kasi, masyadong mataas itong penalty, lalo na sa NCAP, napakataas ng mga fines sa mga traffic violations. Ngayon, meron tayong Bill of Rights na nagsasabi, bawal yung mga parang hindi na disciplinary penalty ito o reformatory, confiscatory na. Parang gusto nilang
i-confiscate na yung mga sasakyan, no, ng mga dahil sa mga penalty, ano po. At may jurisprudence din yan, Lakay, yung tumubo lang siya ng 10 centavos doon sa Magnolia, hindi, Carnation Milk noong 1953, pinatungan niya lang na 10 sentimo. Aba, pinatawan siya ng parusa na 5 taon na pagkakulong. Sabi ng Korte Suprema, sobra-sobra naman yan, no, so ibinaba yung pagkakulong niya ng 6 na buwan na lang. No, 6 na buwan at yung penalty niya ay 200 pesos lang yata. No? Pero doon sa original na parusa ng korte, 5 taon na pagkakulong, mamumuntin lupa siya. Tumubo lang na sa sentimo. So ang tanong ko kay Kaobet, wala ba kayong balak na ipaglaban, no, ang karapatan ng mga tsuper at mga mimiyari na ng sasakyan sa confiscatory penalty na ipinapataw nito mga local government units, ano Kaobet? Ito na, Joror, Dr. Guido, at saka kay Lakay, at saka kay Jake, Sir Jake. Nag-fight po kami ng petition sa Supreme Court. Ang kapit, akto, alto dapat ang pasang Mazda. Kamakalawa po ay nagmatabas ng unang temporary restraining order ang kataas-taasang hukuman na pinagbabawalan pansamantala. At dito po, isinama ng MMDA na ihinto na ang panguhuli ng NCAP. At kami po ay nagpapasalamat sa Supreme Court, pero ganun pa man, kaibigang Lakay, hindi ito dahilan para ang ating mga driver ay umabuso sa lansangan. Kailangan sumunod pa rin sila at ito yung aking utos sa aking mga kasapian na sundin natin ang batas trapiko para hindi tayo mapenahan ng mga local government na yan at ng mga traffic enforcer. Nabanggit po niyo yung sobrang taas ng penalty, kaibigan Joror. Yan po yung aming mga petition na sabi ko nga during one of our meeting dito sa LTO, kamakalawa sa LTO rin kami, ng first meeting namin regarding NCAP. Sabi ko, ang traffic violation, kasalanan ng driver. Bakit kami mga operator ang nagmumulta ng kasalanan nila? Meron ba tayong batas na pagkasalanan ni Pedro, kasalanan ni Kaobet, ang aako si paring Rolly? Palagay ko, walang ganyan. Kanya sabi ko, hindi kami against sa NCAP. Siguro, dapat magkaroon tayo ng tamang konsultasyon at hindi ho kami nakonsulta rito. Sa totoo lang po, I live in the city of Manila. Ako po ay barangay official dito, barangay captain ako dito. Chairman ako sa Maynila, Tampadok. Pero hindi ho kami nakonsulta. At bakit ganyan kataas? Ang exorbitant fees. Alam mo, kaibigan Joror, Dr. Guido, parin Rolly, naalala ko si Bayani Fernandez. Nung siya ang chairman ng MMDA, nag-uusap kami madalas. Hindi sa palakihan, Boss Jake, ng penalty para madisiplina mo ang driver. Ang driver noong araw, si Bayani Fernandez, nahuli ka, Doc Guido, ng 3 beses, 3 consecutive apprehension. Nag-seminar po ang driver sa MMDA. Meron po silang parang Drivers Academy dyan na kung saan, kaibigan Joro, ang mga driver na ito ay sineseminar ng MMDA personnel doon sa tamang pagmamaneho, doon sa kaalaman ng batas trapiko. Hindi po palakihan to ng penalty. Ito parang naging income generating ng ating local government. At doon po sa aming pag-uusap, natanong namin kung magkano napupunta sa local government. Only City of Valenzuela, 70-30. 70% sa provider, 30% sa local government. In the City of Manila, 60-40. 60-40. Quezon City, ganyan din. At ba't napakalaki? Hinahanap buhay ho ba kami? Kanya, kami naman, ay sang-ayon sa ating mga local government. At sabi ko nga, ay pag-put up sila ng parang drivers academy. Wala po sila niyan. Nakunsian kung 3 beses ko nang nahuli ang driver. I-seminar natin. Turuan po natin. Sapagkat hindi ho yung pataasan ng penalty para madisiplina nyo kami. Ang mga problema bumabalot sa transportasyon, kaibigang Rolly. Sanasabi nila na wala ang kotong. Sumobra pa sa kotong ito. Ang kotong, ang traffic enforcer, napapakiusapan mo kaibigan Jake na 100. Kaibigan Joror. Pero hindi yon. Hindi kami after doon. Importante dyan, ang lahat ng local government mag-put up sila ng parang isang driver's academy
May nahuli 3 beses, i-report sa LTO, kunin ng address ng driver, sulatan niya na they have to attend the seminar. Or, prior to na ma-redeem nila ang lisensya nila, i-seminar po nila. Ituruan natin, let us educate this driver. Isa na lang po ang problema namin. Ang driver, pinangangaralan namin. Pero ang behavior ng driver pag nasa bus, iba na. Lalo ho ngayon tumaas ang diesel. Ang driver, kung saan makita maraming pasero siya, kaibigan Joro, hihinto yan. Para makakumita ng maayos pag-boundary. Iyon na po ang sinasabi namin na napakabigat sa parte namin sapagkat hindi namin kontrolado na ang driver pag nasa labas na. Ngayon, okay lang yan. Dapat ang driver ang nagpe-penalty. In the States or in some foreign countries, facial recognition po. Pero dito, hindi facial recognition, yung plaka mismo ang kukunin at kung sino may-ari, yan ang magpe-penalty nung kasalanan ng driver niya. Na hindi po namin katanggap-tanggap. Paring Joror, kaibigan Jake, kaibigan Rolly, tatanggapin niyo ba yan? Kayo operator. So, just in case lang na kailangan kayong mag-oral argument sa Korte Suprema sa punto ng masyado na confiscatory o extortionist penalty ito ipinapataw, ito po ay nakasaad sa Section 19, paragraph 1 ng ating Bill of Rights. Executive or excessive fines shall not be imposed. Kasama na din yung mga cruel at degrading and inhuman punishments na mga pinagbabawal ng batas. Ngayon naman, pagdating naman sa jurisprudence, nakasaad ito doon sa GR number L-5790, na promulgated noong April 17, 1953. Na kahit may batas, kasi itong mga batas trapiko, sa mga sangguniang panglunsod ito, mga ordinansa ay pinadadaanin, hindi po ba? So kahit may ordinansa, kung ang penalty ay excessive, ay baliwala po yun, hindi po yun anong tawag nito, kikilalanin ng batas. Now, sa kabilang banda, Kaobet, sa inyong obserbasyon at eksperyensya, ano ba ang madalas na violation ng ating mga tsuper? Kasi dapat yan naunawaan din ng mga regulators, di ba? So, malamang, yung agawan nga ng pasahero, kaya kahit saan na lang, di ba? Isa yan. Bakit nila ginagawa yun? Sa ngalan ng kikitain. Alam po ninyo kasi, kaibigan nyo, mawalang ganang po. Isa ko pang hinire-request sa ating mga local government, yung designated jeepney staff. Wala po tayong designated jeepney staff in the city of Manila. Nung pong former chairman, si Chairman Attorney Artes, napakiusapan pong maglagay ng jeepney staff along Quezon Avenue. But that is on the main thoroughfare. Kasi kung meron designated staff na doon lamang magsasakay at magbaba ating mga driver, palagay ko, madidisiplina ho natin sila. At ang ating mga traffic enforcers, kailangan din namin ang kanilang participation na turuan ang ating mga mananakay, doon po ang sakayan. Hindi ho nangyayari yan. Kanya, ang nangyayari ngayon sa atin, kung saan maraming pasahero, agawan ng mga driver. Kaya, ang number one solution sa akin po dyan, sa karanasan ko, 50 taon na po ako nagmamaneho. 50 taon na po sa transportasyon. Sabi nga ni paring Rolly, eto, mukhang bumabata ako, 47 na po ako. Baligtad na lang yan. 70 Kala ko 46 ka pa lang. 47 ka na pa. Doc, isipin mo yun. Ako superator ako. Superator. Superator. Super na ako. Operator pa ako. Kanya alam ko ang buhay ng driver. Kaibigan Tioro, ang buhay ng driver at ang operator. Kanya iyan yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-aagawan ang ating mga driver. Yung Now, po yun. meron po ba kayong nabalitaan o naulinigan man lang na merong mga information dissemination na isinasagawa? Ang halimbawa, Land Transportation Office, yung MMDA, patungkol sa pag-educate ng mga mananakay at super na rin ng tamang mga pag-uugali pagdating sa transportasyon. Meron ba kayong naulinigan ganyan? Meron pong nangyayari yan dito sa LTO. Pagka po ang driver nahuli na, halimbawa po reckless driving,
bago po niya ma-redeem ang lisensya niya, he will undergo seminar for 3 hours. Para humalaman ng mga driver na ito yung kanilang kasalanang ginawa ay mali. Sa MMDA po, meron din po silang educational, parang driver's academy. 3 consecutive huli at nakumpiska lisensya, pinagse-seminar din po nila yan. Meron po niyan, kaibigan Joro. Sa local government, wala ho akong nababalitaan. Wala. Pero hindi Puro huli general, lang. hindi siya pang general information, ano ha? Opo. Dapat pang general information talaga, no ha? At maging sa mga eskwelahan, dapat tinuturo na yan sa mga bata pa lang, di ba? Oho, yung No. pagtawid sa tamang tawiran at saka yung Oo. tamang sakayan sa babaan. No. Eh, Yung mga ganun. Ako ho, isa na ako sa nagpanukala niyan noong pong mga 10 taon na nakakaraan. Bato puro panukala na lang, puro pag-aaralan. Hindi naman nung napag-aaralan, hindi naman nagkakaroon ng katuparan. Kaya napakahirap. Kanya at the end of the day, puro kaming jeepney drivers ang sinisisi. Kasalanan na kanya, mga balasuba sa kaya, mga walang driver. Pero isa pang problema dyan, kahit na lahat ay gustong sundin ang tamang sakayan, batas trapiko, pero pagdating ng rush hour, agawan sa pasahero Kanya-kanya, may tulakan pa nga may balyahan. Alam po niyo, alam po niyo, kaibigan Joro, pag pinag-usapan natin ng rush hour, yung bulk po ng commuters, hindi natin makontrol. Kanya kahit anong dami ng sakyan, nagkukulang pa rin po. Kulang na kulang. At yan nga po ang isang nagiging problema. Kailangan yan, ang ating mga traffic enforcers, na ikiusap din po ako sa ating mga local government, na yan ay maintindihan nila ang mga driver. Dapat, magkatulong namin ng mga traffic enforcers na nagpapatabi ng pasahero, nagtuturo ng tamang sakayan, para nang noon po maiwasan yung balyahan, sikuhan dito, takbuhan dito. At yun nga po, ang sinasabi ko, kailangan yung kakulangan ng tamang sakayan at babaan. Importante po may babaan at may sakayan. Para doon na lang po nagkakaroon ng problema. Naku, kaya alam ko na, Kaobit, kung bakit pumuti na ang buhok mo Sandamakmak ang problema. Sobra po. At sabi nga kay Paring Rolly, kumukuha na ng lakas sa problema ng aking mga kasama. Hindi ho tayo tatagal na leader na ganito. Sabi ko, 77 pa lang, Father Guido, kaibigan Jake, Danny, at saka Joror. Nagmamaneho na ho ako ng jeep. Superator po ako. Salamat sa lakay. Next round. Salamat po. Pabatiin ko muna si Danny Fausto, ha? Sige, Okay. Danny. At ako, pagkatapos ito, medyo mag-prepare na ako sa meeting namin. Mawalang galang lang, Father Guido. Pwede ho bang paikuan nyo kay Parin Rolly number nyo? Gusto ko kayong makadaupalan. Danny, magandang umaga. Magandang umaga, Lakay. Long time. Magandang umaga sa inyo. Kamusta kayo? Okay lang kami. Mukhang hindi ka tumatanda, Danny. Mana lang sa iyo, Lakay. Well, si Danny Fausto ay siya kasalukuyang presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. At saan natin malalaman kung anong status ng ating asukal, ang ng ating asin, kumusta ang ating food security, Kadani? Attainable ba ang ating food security for the next 6 years? Kadani? May problema tayo dyan, Lakay. Kasi ang ating agrikultura, alam mo ba, pabayaan yan, decades. Kailangan anong priority na nabigay. Ngayon na lang at nagpapasalamat tayo ng ating Pangulo, siya na rin yung Secretary of Agriculture. At dahil dyan, mabibigyan na siguro ngayon ng atensyon. Sinabi mo nga kanina, may problema sa asukal, problema sa asin, may problema tayo sa bawang, sa sibuyas. Yan. At may darating pa tayo maging problema. May problema tayo sa mais, may problema tayo sa bigas, may problema tayo sa isda, magka-problema tayo. Dahil sa November, matideklara ng fish holiday. November hanggang Pebrero. Pag hindi tayo nakahanda at nag-stock tayo ng isda, pagdating ng Christmas season, wala tayong isda. So,
binibigyan namin ng paunang buwan ng Department of Review, sana bigyan ng atensyon ang mga bagay na to. Dahil papunta tayo sa Pasko, maraming kailangan natin ng tumataas ang pangangailangan sa pagkain at sa mga ingredients. Kita mo asin, ang ating bawang. Bawang is ini-import natin 91% ng bawang. At saka ang asin, 93% ng asin ini-import natin. We have one of the longest shoreline in the world. Yes. Nakakaya. Nag-import pa tayo ng asin. Dani, totoo bang hindi pa raw dumarating yung ayuda sa mga magsasaka? Wala pa raw. Nagkakaturuan sila eh. Diyan ang pera sa land bank. Yeah. Nagtuturuan, diyan ang pera sa land bank. Yung land bank naman, iniintay daw yung mga listahan ng mga dapat pagbibigyan. Turuan lang ng turuan. Meantime, isang taon na yata yung turuan na yan. Meantime, yung mga kababayan natin, mga magsasaka, walang makarating na ayuda. At may mga problema tayong konting ayusin sa listahan ng talagang farmer. Mahirap naman na yung isang farmer ay 3 beses na nakalista. Yan ang mga findings ng Commission on Audit nitong 2021. Noong 2020, grabe, isang farmer, 2 po yung numerong hawak. Yung ayusin lang dapat yung ating datos i-double check para naman yung hindi naman malugi yung iba. Siyempre, mabawalan yung iba pagka nabigay mo lahat yung isa. Meron naman dyan nabibigyan ng pataba, wala namang sinasakang bukid. So, anong gagawin sa pataba? Piperahin na lang yun. Ibebenta yun. Yan ang mga basic implementation challenges na hinaharap at kailangan bigyan talaga ng atensyon ng ating Department of Agriculture. Dapat bang magtalaga ng si Pangulong BBM ng full-time na Secretary of Agriculture? Well, sa ngayon, dami ng problema kasi yung mga problema namang iba hindi naman talaga kagagawa natin. Yan climate change, tumaas ang oil, so ang fertilizer tumaas, yung inputs, nagkaroon ng gera sa Russia, sa Ukraine. Lahat yan, buong mundo yung naging problema. At dahil dyan, at meron din tayong sinasabi nga natin, kababayaan sa ating agriculture sector, yun namang pagdating ng budget o pera para sa agriculture. Next year ang dating yan kasi 2023 pa yung hinihir na budget. Yung 2022 budget wala pa. Naman, inubos na yan bago umalis si President Duterte nagasta na lahat. So pag upo ni Presidente Bongbong, wala siyang inabutan ng isang posting sa Treasury, no? Okay. So, hahanapan natin siya ngayon ng performance at ang mga problema sa ating agrikultura, mga produkto, kailangan. Okay. Yung daw naubos na lahat ng pera ng June. July 1, zero. Pang-empleyado lang yung pera dyan. Jake, ng DWAD, ikaw naman nung tanong kasi magpuprograma ka ba ha? Magpuprograma ako alas 12. Yes. Nagre-research ako ngayon ng topic natin kung ano yung magandang topic Tama. But anyway, Danny, magandang umaga ho. Itong importation ng mais, ng asin. Kasi ito, natatawa ako dito Matagal na tayo nag-i-import Wala daw ilang dekada na tayo nag-import ng asin. Pero hindi alam. Ngayon lang napansin. Ngayon lang napansin na nag-import tayo ng asin, Ngayon lang nila nalaman na mahaba ang ating shoreline nasana yung mga asinan natin. Wala na. Tanungin natin si Senator Villar. Senator Villar, tanungin natin, nasaan yung mga asinan natin dyan sa Las Piñas, sa Parañaque? Sana yung asinan natin sa Hagunoy, sa Bulacan? Nasaan na yung asinan sa Pangasinan? Medyo sensitibo na yan. Kaya nga,
Kaya Alam nga, mo yung pag nagtanong sila, talagang pangalan ang- yan ah, oo. kasi paggawa ng asin na solar ang gamit, kailangan mo ng malaking real estate. Oh, nasana yung sa Las Piñas, di ba natabunan na ginawa ng mga mall? Oh, Kailangan ng subdivision. ginawa ng subdivision. Oh, Alam kaya mo, meron namang ibang lugar kasi siyempre hindi mo natin mapipigil yung urbanization at saka yung highest and best use of the land. No? So meron naman tayong lugar na tayo sa habang pero Dan, coastline, kahit 70 kilometers lang. 70 ganito yan, kilometers Dan, coastline natin, pwede na maging sufficient. it's easier said than 70 done. kilometers sa shoreline natin, kaya nating maging sufficient sa sasin. Yeah, 70. it's easier said than done. Ano? Kasi bakit? Ang ini-import nating asin, binimina ito. Ang number one na producer ng asin, actually, United States at saka China. At of course, ang India, Canada meron din. Nag-i-import tayo, matagal na. Kasi ang nasa isip lang natin na asin, ay ito, forum tayo na pag-usapan lang naman. Ano? Ang table salt na ginagamit natin, ginagamit sa pagluluto. Hindi natin naisip yung industrial usage ng asin natin. Katulad ng mga gumagawa ng mga daing na yan doon sa Palawan at saka sa Mindanao, Visayas. Oh, yung mga tuyo na yan. Sako-sakong asin ang ginagamit yan. So, ang sa akin, nag-research tayo dyan na hindi sapat ang production natin ng asin sa Pilipinas na tugunan ang ating pangangailangan. At hindi ho ang presyo ng asin na ini-imported at saka yung local, kasi walang incentive ngayon yung salt farmer natin. Masyadong mababa ang presyo ng asin sa Pilipinas eh. So mas mura kung mag-import sila sa US o sa India nga dati tayo kumukuha ng asin natin eh. Noong araw pa yan. So ngayon, sabi mo 70 kilometers sa shoreline pwede gamitin. Sino ngayon yung mag-i-invest dyan at sino yung mga taong gagawa ng asin dyan na mas mura kung mag-import ka ngayon sa labas? Katulad ng dalaang mga asin kasi maraming klase yan. Merong mined salt, merong sea salt itong sa atin. Ano? Yung rock salt. So ang mined salt, yun ang pinakamarami sa buong mundo, yung mined salt na yan. 300 billion tons yan every year ang production. At yung ang rock gamit salt natin sa pagkain lang, rock salt. Yeah. 6% lang ng 300 million yung napupunta sa pagkain. Pero yung the rest ay sa chemicals yan napupunta sa paggawa ng sabon, paggawa ng mga chlorine, at iba pang mga klaseng chemicals. Ano? So madali kasi magsabi ngayon, Dan, na we are a archipelagic country. Ang tanong dan, gaano kalaki ang investment mo para magpagawa ka ng asinan? Nakita ko yan eh, sa Hagunoy nakita ko yan sa Pangasinan noong araw. Pero malaki investment eh, real estate investment at saka of course yung mga tiles na nilalagay nila sa kanilang sa lupa na para malinis ang asin. At gaano karami mapuproduce mo? Kaya yan ang tanong dyan. Let us be realistic and be pragmatic. Na ang solusyon sa ngayon talaga, mag-i-import tayo ng asin. Wala kang magagawa eh. Tanungin natin si Senator Villaro, ma'am, sana yung ginawa niyo subdivision, yung dati asinan ka ginawa subdivision. Yun ang mga tanong dyan eh. Magagaling sa iyo yan, alam mo, kasama Jake. Natatawa ako pag itong mga senador natin nagsasabi ng gano'n na alam mo, kulang sa informasyon. Ano? Hindi ko sinasabi kulang sila sa kaalaman, pero kulang sila sa informasyon. Now, we have been importing salt for so many decades na. Napakahabang panahon na tayo nag-i-import na asin. At wala ako nakikita na sabi na mag-short tayo sa asin. Oh. Andiyan China. Oh. 25% of the production ng asin, China. 25% of production, United States of America. Ang India is around 14% of the world's production.
So, alam niyo ho, ang ibang mga tao, alarmist, na, uy, asin, wala maubusan tayo na asin. Ako, gaano na karaming kinakain mo asin? Baka sabihin pa ng doktor sa'yo, huwag ka nang mag-asin kasi tataas pa yung blood pressure mo. Di ba ho? Dan? So anyway, gano'n lang Dan lang sa akin. Ano? Madali sabihin ngayon na we should have more salt. Pero mahirap. If I may, kung pwede naman ako makasabat. Yeah. Oo. Opo. Yung talagang pinagsimulan niyan, yung paghihirap sa asin, nung mapasa yung asin law. Yung asin law, noong 1995, pinasaya. Kung natatandaan niyo. FVR. Kay President Ramos. Yan yung iodized salt. Iodized salt law. Secretary Clavier, Yes. production ng salt with iodine. Because of kakulangan natin sa iodine, ano, at marami tayong mga kababayan sa kabundukan, sa inland, na kulang ng asin. Pero kung masasabi ko lang, may mga lugar naman tayo na marginalized area na coastline. Titingnan natin yung Ilocos region, yung Ilocos na yan, na po pwedeng viable na gawa ng asin. Kasi nag-generate din ng labor yan. Nawalang labor sa atin, mga 50,000 na labor up. No? And yung asin, napaka-importante yan. Gamitin natin fertilizer sa coconut trees, no? Sa mga coconuts natin. 300,000 at least metric tons ang kailangan natin dyan. At yung mga natural salt is the best fertilizer. At nag-i-increase ng more than 40% yung coconut nuts, no? Pagka nilagyan mo ng asin, yung paligid. If you will just compute na 1 kilo for every coconut trees, we have more than 350 million trees of coconut. Yun ang ano, yung meron din tayo. Nung mapunta sa aking atensyon yan, nung mag-umpisang magreklamo yung ibang miyembro namin na exporters. Yung mga exporters natin, hindi matanggap yung kanilang produkto sa abroad kung ang gamit nila ay iodized salt. Ang gusto ng mga foreign buyers, natural salt. No? So nagkakaroon tayo ng loss of opportunity sa ating mga exporters. Hindi sila makapag-export if they are using what is being sold in the market now as the iodized salt. Dahil sa ating bansa, illegal ang magbenta ng natural salt because of the asin law. And because of that, walang magamit na raw materials yung ating mga exporters, lalo na salted nuts, salted peanut, pero tayo kaya mga chips, ano, magamit ng asin. Gamit din natin ang asin sa tama sinabi ni Kasama Jake, sa pharmaceuticals, pinagamit natin yan sa administrative agriculture, chemical, gamit natin ang asin. Hindi naman kailangan iodized salt. So, what we are trying to say here, bigyan ng incentive ng gobyerno yung gumagawa ng iodized salt, pero pabayaan na maging legal ang maggumawa ng natural salt. Now, ang ating salt naman ay ngayon, ang benta rito sa amin, nandito ngayon ako sa Nueva Ecija, 20 pesos sa kilo ng natural salt. No? Patago siguro to dahil bawal yan. Kailangan kasi ng FDA license niya para magbenta ka sa commercial ko niya. Sa Manila, siguro nasa 30 pesos ang kilo niya. Natural salt to. Yung iodized salt times 2, times 3 ang presyo. So that is the problem. We are not only talking about just making salt available from imported. At kung naman mabibigyan natin ng hanap buhay yung ating mga kababayan, kung makagagawa sila ng salt, malaking bagay din sa kanila yan. Dahil may mga lugar naman talaga na viable na gumawa ng salt, pero kailangan maramihan, malaki yung volume, at modern technology, mechanized ang pwedeng gawin. Yun ang iminumungkahi namin. So magkaroon ng flexibility at yung as I said nga 93% ng ating requirement ng salt ini-import natin. At may mga lugar naman talaga kasama Jake na madaling mag-produce ng salt na hindi ganoon expensive, no? Hindi naman nangangailangan ng fertilizer yan. Pagbuka ng ating mga crops,
Yan papapasukin mo lang yung tubig dagat, patutuyuin mo, may asin ka na, no? It's very easy to do. It's not really easier said than done, but we have been doing that. Yung Pangasinan, ang pangalan niyan Pang-asinan, no? Kaya asinan ang pangalan niya. Yung sa Luzon, sa Bolinao, sa Alaminos, San Mateo, sa Santo Tomas, sa La Union. Diyan gumagawa ng asin. Hindi na natin pag-uusapan yung Cavite at Bulacan dahil yan malalaki ng halaga ng value ng property dyan. But there are areas that can still produce salt na hindi naman talaga nagagamit na marginalized areas in the shoreline. Ilang sa akin, sa Jake. Siyempre yun. Okay. So, natural at iodized, magkaiba Magkaiba yun. Iodized salt. Yung nabibili sa palengke. Iodized? Iodized. Yeah, may proseso yun eh. Ang sabi kasi ng mga foreign buyers, yung iodized salt, enhance gusto nila natural, organic. So nawawalan ngayon tayo ng magamit na kung mag-import man tayo ng salt, kailangan iodized salt ang i-import mo dahil bawal nga at illegal ang magbenta commercially ng natural salt. So kahit pag-importa ka, it has to be an iodized salt. Dahil meron tayong asindo na pinakikiusap natin sa mga congressman, senador, kung pwedeng tingnan ng mabuti yung batas na yan, at payagan at waging mag-produce ng natural salt o sea salt. Jake, baka maramang tatanong kay Danny. Mayroon na kayong study Dan, kung magkano ang initial investment, let's say, kung yung pag-utilize ng sinasabi mo na marginal places for salt manufacturing, or salt making. And mayroon kayong data on yield per hectare ng mga ganon, Kasi sabi mo ang laki ng requirement natin sa coconut. Tama, coconut lang 350,000 metric tons yung sabi mo So napakalaki ng requirement. So I think it's high time for Congress maybe or for you, kayo mismo na mga concerned diyan, to make a study. Kung pag-aralan mabuti, ano bang mapoproduce natin na salt out of the sea and the sun, Kasi kailangan mo ng araw So yun ang at you have may time frame ka lang sa season lang, may season lang Di ho ba? Dahil nga sa hindi naman pwedeng tagulan yan, Hindi pwedeng tagulan. May window lang talaga during summer na mag-produce niyan. Pero kung hindi naman sa ako'y tumatanggi sa pero ang kailangan gumawa niyan ang gobyerno na hindi binigyan ng panahon, naglaan ng isang taon yata ng 100 million. Hindi nagasta ng isa. Isa na punta yun. Sabi ng DIPAR, it was overload. So, tapos, ganyan din ang nangyari sa bawang. Nagbigay din ng 100 million para pag-aralan paano makakapag-produce ng mas high-yielding variety ng bawang. Yung 2.7 metric tons lang, o 2.7 tons per hectare production natin. Ang Thailand, nasa 10.5 tons per hectare. Dahil yung ating tinatanim na bawang, galing din doon sa bawang na cloves at hindi tinatanim nila. So, dala-dala na nila sakit, yung mga diseases niya at virus, dala-dala na nung kaya bumababa yung yield. Yung mga research naman, dinala sa Los Baños, kailangan lang daw ng 40,000 para sa isang chemical. Hindi na ibigay doon yung sa Los Baños yung pera na yon, natulog na yung research na yan. So, laking problema natin yan. Lack of focus as far as the government is concerned, implementasyon yung problema. Kasi kung ano-ano inaasikaso, tingin lang tayo ng tingin sa bigas, tingin tayo sa mais, sa baboy, sa manok. Nakakalimutan natin na tayo kailangan natin ng sibuyas, ng bawang, ng asin, ng asukal. Totoo yan. Yan ang mga pangangailangan, yung ating mga gulay. Kamatis, nagkakabulok, tinatapon ang talong. Naani nga ng talong, tatapon mo ang talong. Maraming problema kasama Jay. Kasama na yung asin. Ang sa akin lang, kung may pagkakataon bigyan natin ang hanap buhay, yung mga walang hanap buhay sa paggawa ng asin,
at kung pwedeng dito i-produce yung asin imbis na mag-import na tayo. Kasi may mga darating ang panahon, yung mga bansa na yan will now be refusing to export to us. Pag ang mga tayo'y umasa lang sa importasyon dahil mura at available, what if kung hindi na available na mabili natin? At marami ng bansa ngayon na nagpipigil ng mag-export to us because they're protecting their own people and their own supply. Dahil nga sa pangyayari sa worldwide, nagkakaroon tayo ng drought, nagkaroon climate change, yung ating problema sa oil because of the Russia-Ukraine war, sa trigo, yung sa wheat, sa ating bread. We have to think that we have to survive on our own. We will be on our own. Mamahal yan o mamura, kung ano man yan, kailangan nating may pagkain tayo sa ating lamesa na hindi umaasa sa ibang bansa. Tama ka. At matulungan natin Dan. ang ating mga magsasaka. We should be more self-sufficient tayo, no, sa pagkain natin. Kaya lang, nakikita naman natin ang problema. Naglaan ng 100 million para pag-aralan kung paano mag-produce ng asin ng mas marami. Nasaan na? Nagbigay ng 100 million para sa bawang. Ang sabi ng DIPAP, na-overlook. Pwede pa naman Sinabi ko overlook nga na yan. ako sabi ko yan. kanina, may nag-interview sa aking kasama, Jake, at sana naman magsasama loob ng ating mga kasama sa agriculture, na Department of Agriculture. Sinasabi ko, the highest form of corruption is appointing people that is not competent. We cannot afford na at this point na mahirap na tayo mag-produce. Kailangan natin ng pagkain. Lahat ini-import natin. Paano kung wala nang magbebenta sa atin ng pagkain? Kahit na mahal yan, we need to produce. Kung ang pinagbabatayan natin, Kajek, mura ang importasyon. Tigilan na natin ang production altogether. Kung gano'n. Hayaan na natin magutom ang ating mga magsasaka, magka-social unrest, mamundok sila at lumaban na sa gobyerno at mag-armas. Yan ang problema ng asukal, problema ng mais. Ang problema natin actually, Dan, napag-usapan lang naman natin is bureaucracy. No? Isipin mo, sagot sa iyo, they overlook the problem of salt. Para piso lang So lahat yan na-overlook nila. So ano mangyayari sa atin kung ganyan ang bureaucracy natin? Na umaasa tayo na ang solusyon magagaling sa kanila. Dahil binigyan na ng pundo, pag-aralan nyo kung paano damihin yung bawang. Baka dumating sa punto, pag umorder tayo ng garlic rice, wala nang garlic rice na lang. Wala na. Well, ang sa atin naman masasabi is sa aming puntos bilang isang organisasyon sa agriculture, we represent 48 agricultural sector sa ating chamber. At lahat ng hinaing ng mga kasamahan ko sa baboy, sa manok, kape, kakao, coconut, lahat, gulay, nakakarating sa amin, exporter, aming export groups, yung mga confectionaries, yung ating snacks, yung mga ganyan, pati yung ating supply chain, yung ating retail, yung supermarket association. Member namin lahat yan, both from the producer side of the primary producer and to the retail side and to the value chain, the supply chain. Yes. Wala. Wala. Dahil marami namang magagaling dyan Baka lang dahil sa dami ng problema at kakulangan ng budget, baka may magawa namang paraan na magkatulong-tulong. Kasi, alam mo, Jake, less than 5% lang ng ang investment ng gobyerno sa total agricultural output. 95% galing sa pribadong sektor. Kailangan ang gobyerno bigyan ng environment that is conducive and encouraging for private sector to invest. Pag hindi sila nag-expand, yan ang magiging problema. Imbis na magkaroon tayo ng Department of Agriculture, magtayo na lang tayo ng Department of Importation. Yun ang mangyayari. Ano mawawalan? There are
there are Uh-huh. 25% or 25% of our employment nasa agrikultura, sa primary producer. Mm. That's about 12 million farmers. Now, kung idadagdag mo yung nagpo-process, nag-distribute, nagprodukto na to, plus yung retail, baka nasa 40 to 50% of our total employment is connected with agriculture. Totoo yan. Binigay mo yan sa importasyon. For example, nag-import ka ng manok, chicken, whole chicken. Anong nawala? Nawala yung nag-barbecue, nag-iitikita ng isaw. Wala nang bibili ng sisiw. Wala yung sisiw, walang kakainin feeds. Yung mga industriya na yan, 85 billion yung apektado pag nag-import ka ng whole chicken or chicken quarters. Kasi yung mga chain of value chain of this sector ay mahaba. From the kumakain ng feeds, yung feeds naman, bumibili yan ng mais. Tatamaan yung ating mga farmer ng mais kung walang bibiling feeds. Kung feeds naman, walang bibili ng feeds kung walang manok na kakain nun kasi iimportahin mo yung manok. So we are talking only not of the price. We are not talking over the long run. We're looking at our country as a sufficient and available food in our table. We are not talking of price here. We are talking of food available. Ang problema rin natin sa ating mga sarili, yung edukasyon ng ating mga kababayan, we are eating not because we want to eat rice. We are eating because of nutrition. So from the elementary school, tuturuan na natin mga bata, tigilan na yung only rice. Hindi naman tayo nabubuhay para kumain lang ng kanin. rice. Pwede naman may mga alternatives yan. Kung titingnan mo yung mga Japanese food, yung Korean food, sangkatutak na vegetable yung nakapaligid sa'yo bago yung rice. Umorder ka sa Chinese restaurant, yang chow rice. Pagkatapos ng kainan na yan, yung bandihado, kalahati lang yung naiiwan na yang chow rice. Sayang yung naiiwan. Ganun din eh. Kasi kakain ka ng maraming bigas, ay maraming rice. Glucose pa yan, nagko-convert into diabetes yan. Sinasabi natin, kailangan paturuan natin ating mga kabayan to reduce consumption of primary product. Basically, ang naging problema sa pag-uusap natin, na ungkat natin, is the bureaucracy. Yun pa rin ang ano ko eh. Kasi sasagutin ka ba naman na we have overlooked? Pugutan na natin, Mr. Juror, yung ano dyan, yung maghanap sa Department of Agriculture, pulos incompetent eh. Bakit? Baka nag-aantay na lang yung mga tao dyan na mag-retire at makuha ang kanilang retirement. Hindi na nag-iisip na they are not thinking out of the box. Ika nga, So anyway, Dan, maraming salamat to. Lakay, maraming salamat po. Mag-exit na ako kasi... Lakay, salamat at magkita tayo, magkapit. Yes. Long time no see, Lakay. Yeah. So Danny, si Kit Tagare, may tanong sa iyo. Kit, asa na? Hey, good Samahan ko morning, yan si good Kit, eh. morning. Danny, long time no see, ha? Hindi ka na active sa Rotary, ha? Nag-retire Namimiss na kita. ako. Anyway, Gob, bago ako magtanong, Gob, paalala ko lang kay Jake, kulang man tayo sa asin, sagana naman tayo sa maalat na itlog. Di ba ang mga tao ngayon gusto mang sumakay, walang masasakyan, mahal gasolina, kaya nagbabike na lang kung hindi naglalakad. Kaya sagana tayo sa maalat na itlog. Anyway, Gob, ang unang tanong ko sa iyo, Gob, yung bata noon, na hindi marunong gumamit ng di kuryente na pang harvest ng gatas ng kalabaw, natuto na ba? Meron naman. Kasi ganito yan, Kit, Pagka ang ginagatasan mo, nakakagatas ka lang ng 20 to 50 liters. Ang kasama ng mga kababayan natin, mga kasama natin magagatas, kinakamay na lang yan. Kasi napakatagal maglinis ng milking machine. Pag napabayaan mo yung milking machine, nagkakaroon ng uod yan. Yung maggots ang tawag nila. Kalahating araw lang yan. Kalahating araw lang yan. Kaya kailangan
araw mong nililinis yung machine. Kung yung mga 100 liters and above, then it is viable to use a milking machine. Pero kung yung mga kababayan natin, 2-3 alaga lang sa likod ng bakuran nila, kamay-kamay na lang ang ginamit. Tinuturuan natin ang wastong paggagatas yan. At meron tayong milk collector, iniikot natin yan. We've been doing that for the past 30 years. At marami na tayo natulungan, marami na tayong napayaman dyan. Yung aming karamihan nga dito sa amin, sa Nuevesia ako ngayon, mga more than 85% ng ating mga tinayong mga kooperatiba at mga kasamahan dito ay dating mga nasa namumundo at mga supporters. At kinausap natin sila kung pwedeng ibaba na nila yung armas nila at maghanap buhay na lang. At naging successful tayo at marami na sila, magpipera na sila. Sa mga kapatiban nila, mayayaman na sila. At biro mo ang isang kalabaw o isang baka, kikita ka ng 10,000 hanggang 15,000 sa isang kalabaw lang per month. Kayang alagaan yan 10 kalabaw. Kayang alagaan nila ng isang pamilya. Yan Kung ikaw ay nasa bukid, pag-gising mo sa umaga, bago ka mag-almusal, kwarta ka na. Dahil binabayaran namin ng cash sa umaga, alas 6, alas 6:30, kuhanin namin yung gatas mo, bayad ka ng cash. So bago ka palang uminom ng kape mo, may kwarta ka na bago mag-umpisa ang araw mo. Kaya kami na sa kanila ngayon mauunlad. At nagpapasalamat kami. Alam mo naman, sa Rotary natin natutuhan niya, Kit. Alam mo naman yan Oo, para lang magkaroon na Gob si Lakay ng ideya kung ano yung pinag-uusapan natin. Alam mo Lakay nung bagong bumili si Gob noon ng milking machine, no ha? So binigay sa bata niya. Gamitin mo to. Sabi niya, bumalik yung bata niya. Sabi niya, sir, ayoko na. Kasi iba palagi na. Ito yung bata ko ginamit sa kanya Nanlalata siya Bakit siya nanlalata? Sabi ko, kasi ginamit ko boss yung machine nung pala hindi tumitigil yun. Kung hindi 2,000 liters yung nadapit. Nanlalata siya. Hindi maintindihan nila kayo. Talaga. Gob. Nakikinig na iba sa atin dyan. Ito, seryoso usapan ito, Gob, no ha? Bagay seryoso din naman yung kanina Anyway, ang ating mga lupain, Gob, ay matataba di ba? Sagala din tayo sa tubig. Ano po? At kung tutuusin, hindi natin kailangan mag-import ng fertilizer di ba? Kasi kumbaga self-sustaining naman yung mga lupain, pero siyempre kailangan medyo bigyan mo lang ng konti mga elemento din galing sa mga compost, ano po. So, ano nakikita mong problema, Gob? At bakit tayo ngayon ay kailangan na mag-import ng mga agricultural products kasama na siyempre isda na malapad ang lapad ng palaisdaan natin. May West Philippine Sea, may Pacific Ocean pa. Anong problema at paano mo susolusyonan ito, Gob, pag ikaw na ang Secretary of Agriculture? Wag mo akong ilagay sa libingan, kita. Anyway, yan talaga magmula nung pumasok sa atin ng research, nag-introduce sila ng oil-based fertilizer or what we call inorganic fertilizer. Pati naman hindi tayo gumagamit ng ganyan. So ngayon na nandiyan na, tumaas nga ang presyo ng fuel, tumaas ang presyo ng fertilizer, nag-triple, even 4 times. Yan na talaga pumapatay sa farmer. Dahil dyan sa taas ng presyo, nagpipigil ngayong maglagay ng pataba ang farmer sa kanilang mga pananim. Ngayong tag-ulan, hindi masyado dahil ayaw naman nating mas lumago ng gusto yung palay. Dahil pag lumago yung palay, at dumating ang bagyo at hangin, ibubol yung palay, mabubulok yung palay. Kaya sila pinipigil yung, at lalo na yung urea, kasi nagpapadahon ng gusto yan, lalambot yung puno, lalaki masyado. Pagdating ng bagyo, buwal yan, yung mga bunga, bulok yan, mabababad sa tubig. Yan yung tag-ulan. Sa tag-araw, kailangan natin yung pataba. Now, there are studies, even 40 years back sa UP Los Baños, tungkol sa use ng organic fertilizer. Na po pwede nating sa pangsamantala, ini-mix natin sa inorganic para mapababa natin yung cost of
inputs and production. And later on, perhaps we can discover a much better means of using organic fertilizers. Marami tayo, yung manure. Yung amin lang ako gumagawa ko. Ang tawag ko nga sa akin, sa mga plantitas, binibenta ko sa Maynila, bullshit ang tawag ko doon sa aming manure. Ano? Yung manure ng kalabaw. Toneleta ko yan, bullshit ang pangalan. At makikita mo yan at is being sold. Binibigay ko nga niya sa Rotary Center na libre. Yung mga gusto mag-garden sa likod ng bahay, gamit yung process nito, compost na to, hindi yung raw form, pinoprocess namin yan using effective microorganism na ginawa ko rin. Ano? At yan ang aming inaano. So, using the fertilizer, and we can mix this kind of fertilizer. There are other ways of producing fertilizer, and there were studies that were made, hindi lang ginagamit. Perhaps kasi, alam mo, maraming negosyo sa importasyon. Yung mga importers and traders, kumikita dyan. So, siyempre, kung saan kikita, natutuon yung mga negosyante. So, hindi sila kikita sa organic fertilizer. Ano pa kikitain mo dun sa tayo ng manok, na tayo ng kalabaw, tayo ng baboy. Yun ang na pwede natin gamitin na fertilizer. At bababa ngayon ang presyo ng inputs. Pag bumaba kasi yan, siyempre, may mga tinatamaan ng mga traders and importers. Yun ang mga challenges natin. Na hopefully, over time, nandiyan naman ang Pangulo, being Secretary of Agriculture, mabigyan na ng solusyon yan at mabigyan ng pagkakataon to test organic instead of oil-based fertilizer to grow our crops. Yun. Forgive my ignorance, Gov. Danny, pero kayo po ba ay... hello. Okay ba? Yes. Balik na ako. Okay, Gov. Danny, ano po ba ang natapos ninyo? Agriculturismo ba kayo? Hindi. Ako pinanganak ng tatay ko sa bukid. Sa bukid kami. Ngayon, nasa bukid ako ngayon. Kaya ako umuwi ako dito. Every once a week, umuwi ako. Nandiyan naman ako, investment banker. Dati ako nagtatakbo may shift kami dati sa stock exchange. Ako, bankero ko at economics ang natapos ko. Pero, ang puso ko nasa bukid dahil marami kami mga kasama dito, mga kababayan, mga na gusto kong bigyan ng pagkakataon na kumita. Kasi alam mo, ang ating farmers, karamihan, mga more than 50% of them, hindi natapos ng elementary. Doon sa total farmers natin, ditong population natin, only 5% nag-graduate ng college. At lahat nag-graduate na yan, naging OFW na. Yung mga natira pa sa bukid, nagkakasambahay na yan sa ibang bansa at nag-aalaga ng mga matatanda para kumita. No? OFW for me is not a solution to unemployment. It is a symptom of a problem. Correct. A problem of the government not being able to provide employment. Tayo naman dito, kung ano man ang magagawa kong tulong, kaya ako bumaba dito sa probinsya. Kasi kumikita ako ng salapi dyan sa stock market, sa pag-trade, sa investment banking, pero hindi ko nakikita yung production at hindi ko nakikita yung tulong na nagagawa sa mga kababayan natin na kailangan nakalalayan. Kaya ako nagtayo ng kooperatiba, marami naging national chairman of the Dairy Confederation, yun ang mga different, we have 12 federations. Ang ngayon, ako na ang pangulo ng Chamber of Agriculture and Food. Kunyari, Pork Producers Federation, member namin yan, may 4,000 yan. Yung Hog Raisers Federation, yung United Broilers Federation, yung Rice Millers Association, Seed Growers Association. Lahat yun hawak ng aming chamber. At kami nga ako nga kanilang pangulo at sumasakit ang ulo ko. Lalo na kung magtatanong kamukha ni Kit. Tatanungin ako. Sakit ang ulo ko. Gov. Dan, nabanggit mo yung kooperatiba, kumusta naman, ano bang mga tulong na provided for ng gobyerno para sa mga itinayo mong mga kooperatiba? Meron ba? Ang challenges ng kooperatiba, Padre, yung CDA, alam mo, kung titingnan mo yung annual report ng Cooperative Development Authority, there are about 18,000 registered
Milyonaryo. Doon sa 18,000 na yan, 11,000 lang ang nagre-report sa CDA. Doon sa 11,000 na yan, less than 700 lang ang agricultural and agrarian reform cooperative. Mga 145,000 yan out of 12 million farmers. So, kailangan talaga is a massive organizational, we have an army of organizers of cooperatives because cooperatives provide consolidation of the land kasi nag 1 hectare, 1.2 hectares na ang average size. Walang economies of scale. Maglalagay ka ng mechanization, hindi pwedeng hektare lang yan, mga 30 to 50 hectares. You have to consolidate them para magkaroon ka ng volume of production, you can command the price. And therefore, yung cooperative na yan can also go directly to the retailers, removing the unnecessary middlemen na 5, 6 na patong hanggang 10 patong yan. Kaya kamukha niya. Bibilin mo ang sibuyas ng 35 pesos dito sa amin sa Nueva Ecija. Ang anong bentahan ngayon? 140 nandiyan sa Manila, 150 sa kilo. Kung kita mo yung dinaanan yan, kung yung 35 pesos sa farmer, nagbenta mo ng 100 man lang, farm gate price, di napakalaking ganansya. Kailangan ang agriculture, kasamang lakay. Yes. Yung agriculture has to be sexy. People in agriculture has to make money para manatili. Pagka nakausap ka ng isang magsasaka, nalulungkot nga ako dito sa amin, pag mamaya sa barangay, sabi sa akin, sabi sa mga anak nila, huwag kang pumunta dito sa agriculture. Walang pera dito, anak. Mag-engineering ka or ano. Kaya naubos na ang ating mga partners. Wala na. The next 2 to 3 decades, lakay, wala na magtatanim para sa atin. Kasi hindi kumikita ang farming. Kasi ang kumikita dito, importer, trader, yung mga nagsasamantala na, siyempre, kasama ka naman kasi sa negosyo yung profit. Pero huwag naman sanang maging galit sa profit. Kailangan yung tama lang. There are middlemen na hindi naman kailangan sa proseso. Kung magagawa ng isang kooperatiba o isang farmer from his farm to go directly to the retailer. For example, providing value chain. Yung value adding, for example, nagpo-propose ako mini agro-industrial center in every barangay. Anong bang nandun? Meron kang rice dryer, may small rice miller, at may warehouse ka. Yan, hindi uubos ng 2 milyon yan. Bawat barangay. If we can have 4,000 barangays out of the 42,000 barangays, 4,000 barangays o cluster of barangays, meron ka yan, 10 to 12 billion lang yan. Pero yung farmer, instead of selling palay, I will now sell rice directly to the retailer Lakay sa Manila. Dadalhin ko na dyan sa Manila. Wala nang dadaan ng rice miller. Yung aking recovery, pag pinadala ko yan sa rice miller, tinatawag nila yan, yung rampol. Ang recovery mo, 50-60%. Palay, ay yung rice mo. All the rest are Ngayon, kung ako ay may miller at kung nag-mill sarili, 70% ang recovery ko. 22% dara. Akin na yung dara. Pag nasa rice miller, kanila yung dara. Kinikita yung dara. Meron kang binlid at meron kang ipa. Lahat yan kinikita. Yan ay pupunta sa farmer. If we can do that, pag fishing village, maglagay ka ng blast freezer, vacuum pack machine. Pwede ka maglagay ng oven machine na pwedeng gumawa ng tinapa. Meron kang ice cold storage facility, refrigerated bags, lahat yan. Para madala mo. Ang isda kasi, pag binaba ng isang isda sa pangpangyayari, every hour bumababa ang presyo dahil nagiging bilasa yung kanyang nagiging bilasa. So, I was just thinking out loud. Yun ang nangyayari. Just thinking out loud, Gob Danny, halimbawa kung itong mga farmers at fishers cooperative, sila din ang magtayo ng marketing cooperative para hindi na sila dadaan sa mga mga middlemen. Okay ba sa iyo yung ganong sistema, Gob? Yan ang ideal, Kit. Yan ang ideal. That's the ideal situation. Para yung farmer will get the best price of his produce. Kasi siya naghihirap Siya namumuhunan, siya natatamaan ng bagyo, siya nalulugi. Yung middleman, bibili lang yan, tapos benta na Kikita pa siya. Mas malaki pa, triple pa, kita niya kaysa doon sa farmer.
Tama, tama. At pwedeng gawin ito kapag suportado ng gobyerno sa, alam mo na, sa mga resources no, ng gobyerno doon sa. So, alam mo, Gob Dani, ano ha? Hindi naman sa binobola kita dahil kaibigan kita, ano ha? Pero sa iyong by profession ikaw ay ekonomista, and then by heart ikaw ay magsasaka, aba, magandang kombinasyon yan, Gob, para sa isang Secretary of Agriculture. Tama, Lakay? Approve siya, Lakay, na? At mabuti Alam mo, nabanggit. Kit, Oh. Kit, pagka galit ka sa isang tao, ilagay mo niya sa Secretary of Agriculture, nakabawi ka na. Yeah, tama naman yan, Gob Dani, ano, kung ang taong yon ay wala sa tamang lugar ang kanyang puso. Pero ikaw nasa tamang lugar ang iyong puso eh. At ako nga pala ay natutuwa, nabanggit mo kanina yung Pangasinan ay pang-asinan pala yon. No? Paano yun? Wala pala sa tono yung nasa amin sa Negros. Kasi yung mga asinda doon, ang pinaproduce ay asukal. Pero asin. Asyenda naman yun. Asinda. Okay, Gob. Again, nice to see you again. I hope to see you in person. Pagkita tayo, sa kapi-kapi tayo, Nakay. Sige. Kapi-kapi. Sa Department of Nakay, matagal ko na Agriculture. kasama to. Matagal ko na nakakilala to eh. Mahaba pa buhok na may ponytail pa to nung araw eh. Sandali. Gusto ko na malaman yung pagkukwentuhan natin ngayon eh. Naiiko ba kay Pangulo BBM? Lahat naman na pagkukwentuhan natin? Naiiko ba? Unang linggo, nung sometime 1 weeks ng July, pinatawag niya ako para mag-usap kami. Binigyan ko siya ng edmemwa at suggestion. Kasi sinabi ko sa kanya, boss, na kasi parang pambarkadang kausap si BBM, napakabait na tao, ayos down to earth siya. Sabi ko, boss, alam mo yung dapat gawin sa agriculture. Marami kang advisor, marami kang napagtanungan. Pero ang kulang tingin ko, paano gagawin yung dapat gawin? Yun ang isinasuggest ko ngayon sa aking meetings. Isa-isa ko sa kanya yung mga suggestion. Kung ikaw consider niya. At kami naman natutuwa sa SONA. Nabanggit na yung iba doon sa SONA. Okay. At ang plano ko ngayon, bigyan siya ng update kung ano naman ang susunod. Para lang suggestion from the private sector. I'm sending a memo again to him para, I don't know kung makarating sa kanya, but I will try at least sa aking damdamin at utak. Meron akong itutulong. Kung hindi mapansin, at least I tried. At dito sa ating talakayan ngayon, sa ating media, tulong nyo, nakakarating yan. At naipiprint naman sa iba. May print media, mayroong broadcast media, mayroon tayong TV. At madalas nga tayo naiimbita. At binobroadcast ko ito, baka sakali, one of these days na nakapanood siya, may mga bagay na nakukuha. Siyempre, meron ding mga naaasar sa akin yan dahil tinatamaan at wala na akong magagawa doon. Wala naman ako. Akin lang naman nagsasuggest. Hindi naman ako nagmamarunong. Dahil yung sa akin, ako, Kit, Nakay, nakatugtong ako sa lupa. Nagtatanim ako ng palay. Dito nga ako para tingnan na buntis na magsasapaw na yung palay ko. Tapos na yung top dress ko ng fertilizer. Kaya ngayon, kunyari, magbibigay sila ng ayuda, fertilizer. Nang magsasaka yung fertilizer. Tapos na kami mag-fertilize. We're waiting for So, yung fertilizer na ibebenta na lang ng tao. Yan. Yung tubig, yung patubig, ganyan. May mga, kasi crops yun seasonal yan. May pinag-uusapan tayong panahon. Magsibuyas ka ngayon. Pag pula ka ng sibuyas, tinamaan mo lang yan. Lusaw yung bine. Yung pula mo, lusaw yan. May timing May timing. At may teknolohiya. Ako dahil
Andiyan ako sa Maynila, naiintindihan ko, nag-aaral naman ako, nagsasaliksik ako. May mga innovation ako how to improve my craft, ano, yung aking mga production. So sa ano naman may pang-donation pa ako sa Rotary Foundation. Yeah. And I can attest to the veracity of what Governor Danny is talking about, Lakay. Dahil ito ay meron ng mga pruweba ito eh. No, ha? May resibo, kumbaga yung mga ginagawa niya pag-organize ng mga kooperatiba, at totoo na marami na talaga siyang natulungan. Kaya sinasabi ko nasa tamang lugar ang puso nito, Lakay. Kaya kung talagang tunay na pagbabago ang isusulong ni Pangulong Bongbong na mukhang totoo naman, no, ha? Unti-unti na akong naniniwala na talagang para din siya sa pagbabago talaga, no, ha? Siguro gusto niya ring, kumbaga, i-vindicate ang, well, not necessarily yung kanyang ama, pero yung apelyedong Marcos, di ba? Para yung legacy ay ma-improve naman ng todo-todo. Kaya kung ganon, kailangan niya si Governor Danny Fausto. Former Governor na ngayon ang ranggo mo sa Rotary 3780. Past governor siguro. Past governor. Pass na siya. So ano na ngayon ang ranggo mo, Gob? Wala, isang Rotary lang to kamukha mo, pero ako tumutulong pa rin sa community natin. Kaya ikaw, Kit, bumalik ka na sa club mo. Hinahanap kita. Okay. Thank you, Gob. Thank you. Sana. Oras na para tayo ay manahalian. Kit? Sandali. At nagpaalam na si... Salamat, Tanay. Salamat, Kit. Punta tayo sa bukid ni Gob Danny. Anytime. At makainom ng preskong karat sa kalabaw. Anytime. Yes. Para hindi puro alakay. Hindi mo lakay. Minom ka naman ng gatas ng kalabaw. Ay, Gob, pahingi nga pala ng cellphone number mo, no? Nasira na yung telepono ko na nandun yung number mo eh. May pahabol na magtatanong. Si Kati, magtanong na. Pahabol. Wala. Hello, good morning everyone. Pasensya na, late. Kasi nag-lock yung aking computer. Kaya sa cellphone tayo ngayon nag-ano. But anyway, Kuliman daw at magaling ay naihahabol pa rin. Matindi po kasi ngayon na nagiging problema ng ating mga kababayan talaga. Pagdating po sa sinasabing shortage, ang unang-unang concern ko ay patuloy ang pagtaas ng lahat ng mga agricultural products natin. Lalo na yung mga talagang araw-araw ay binibili ng ating mga kababayan. Ano po ba ang nakikita niyong magiging resulta nito? Posible po bang magkagulo at umalsa ang tao dahil sa patuloy itong nangyari? Sir Danny? Oo, alam mo, hindi natin masisisi ang ating Pangulo dahil mag-2 buwan pa lang siya sa pwesto at kung maupo nga siya, walang laman ang treasury, ang National Treasury. Naubos na yung buong 2022. Ang inaasahan natin talagang pagbabago, makikita natin sa isang taon at nakikita naman natin ang kanyang dedikasyon at seriousness at tulungan ang agriculture. Kaya nga siya naging secretary. Ito naman nating paghihirap sa pagkain, na-anticipate na natin ito dahil ito karamihan, kagagawa naman ang hindi natin gagagawan. May giyera, may climate change, tumaas ang fuel, ang oil, tumaas ang mga inputs. Yan yung mga nakakakuha natin. At kailangan lang natin to be able to weather this, pagtiisa natin at makakaraos tayo dyan, maging proactive lang tayo. Sinabi ko nga ng isang meeting ko kay Secretary Panganiban, maging proactive tayo, huwag reactive. For example, I'd like to give you an example. Fishing, fisheries, and aquaculture.
dadating sa November, magdideclare ang gobyerno ng fish holiday. Obligadong magdeclare hanggang February, bawal ang mangisda. So magkakaroon tayo ng problema sa isda. So ngayon pa lang dapat naglo-load ka na ng isda. Naglo-load ka na sa mga fence, sa mga cages, para mag-anticipate doon sa fish holiday. Kasi kung hindi ka mag-fish holiday, hindi mo maano yan. Hindi ka na anong mga buwan yun? Fish holiday? Bali ng isda sa palengke. November to February yan eh. Kaya ngayon pa lang, i-ano na natin. By the way, Lakay, every first Friday of the month, meron kaming kapihan. Bikapihan tawag namin sa Duke Victorinos. Ano makarating kayo? This coming Friday, 10 o'clock to 12 o'clock. Libre ng kapito at breakfast. Sa Victorinos, corner, Scout Rayos, corner, 11 Jamboree. Scout Rayos, corner, 11 Jamboree, Victorinos Restaurant. Malapit sa GMA 7. Punta kayo. At Anong araw Sabado? Pwede niyong maitanong lahat ng mga Friday, this coming Friday, Friday, umaga, 10 to 12. 10 to 12. Please be there. We will be honored to have you with us. At Sige po. talakayin natin ang mga suggestion at sana mailagay natin sa ating mga broadcast at saka sa media para makarating doon sa mga dapat na makarating. Mga suggestion lang namin to from the private sector. Kasi kami yung talagang players eh. Kami yung nandiyan sa lupa, kami nandoon sa ground. Tama. At sinasabi natin, yung mga nagiging problema natin at pagiging problema pa sa hinaharap. No? Yan ang ating tinatalakay. We'll see you. Kung tayo uminom ng gatas ng kalabaw, Lakay. Hindi kita opera ng beer at saka Para ng lalo scotch. lumakasakay. Last Last question na lang po, Lakay at Sir Danny. Ang huling question ko na lang, bigyan nyo lang po ako ng at least 3 siguro na matinding dahilan kung bakit po nagkakaroon po tayo ng shortage at pagtaas po ng bilihin ng ating pagkain. Sinabi ko na kanina, no, 3 malalaki bagay yan. Yung giyera sa Russia and Ukraine, it is a world problem, worldwide problem. Yung ating climate change, dapat resilient tayo, yung mga researchers natin, yung ating pag-produce, dapat ano yan. Tapos yung ating livestock, yung disease prevention, biosecurity, first border quarantine, inspection, kasi baka makapasok ang FMD dito. Ngayon, pinasok tayo ng bird flu, pinasok tayo ng African swine fever. Ganon din yung ating fertilizer, no? Tumaas ang fertilizer, baka pwede natin gawa na i-mix nga, gawa ng balance, organic and inorganic to bring down cost of production and value adding. We need, tama si Presidente, value process. Kailangan yung value adding from the farm, kailangan may additional na processing. Palay, gawin mong bigas, ang mais, pwede i-diretso na yan. Kailangan ng riot. Ngayon, inaani ng mais ngayon. Ngayong August and September, nag-aani ng mais. We should supply the next 7 months. Ang problema ngayong tag-ulan. Pag hindi mo dinray yung mga corn na yan, magkaka-aflatoxin yan, it's not acceptable sa mga feed millers. Kung wala kang feeds, wala kang manok, wala kang baboy. Kung wala kang corn, wala kang feeds. Yun ang mga chain yan eh. At wala kang corn, kung wala kang fertilizer, at wala kang irigasyon. Yun, tuloy-tuloy yun eh. Isang chain yan from the producer, primary producer, at sa backward linkage up to the retail. Kompleto dapat yung sistema. Pati logistics, distribution, packaging, warehousing, and number 1 is access to credit, capital. Kailangan ng puhunan ng ating mga magsasaka. Access to credit. Okay. Ang dami, marami pa. Kung pag-uusapan natin agricultura, gagamihin tayo na kayo. Sa Friday. Friday, anytime. Tuloy tayo, ha? Friday. Tayo. Lakay. Dadala ako ng gatas na sariwa para sa iyo, Lakay. 10 to 12, ha? Yes, 10 to 12 sa Friday daw, Victorinos. Victorinos.
At gusto kong para sa boses ng magsasaka po, Sir Danny, Sige, ay okay. pakapanayam ko kayo sa Sabado. Sige. Anytime. Biyernes, ma'am. Biyernes. Opo, Friday. kami po Sabado din. Sa programa Sabado. po kaya Usap din tayo balik ng po. Sabado. Magkikita tayo rin ng Friday sa Bukas forum. na. Bukas na. Oh, Bukas. 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 Friday Yes. bukas. Yeah. Mamayang gabi, babalik na ako dyan sa Manila. Nandito ako Yeah. sa bukid eh. Salamat. Sa bukid ako. Tinitingnan ko yung palay ko at baka mamaya may mga hanip na, may mga brown apple. Tinitingnan ko at baka di tayo umani. Alam mo naman, inaasahan ko yan nila pag Pasko. Salamat, Boss Danny. Salamat, Yes, Kit. sir. Salamat, Kathy. Ha? We'll see you tomorrow. Ha? Thank you. Kit, kita tayo. Yes, good Danny. Sige. See you tomorrow. Okay. Okay, bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Thank Take you. care. Bye-bye. So, pasalamat tayo sa ating mga bisita ngayong umaga. Si Boss Danny, Posto, si hindi na natin si Rolando Marquez. Wala yata si Calando. Si Rolando ay hindi na natin. Obed Martin, siyempre. Thank you for joining us. At salamat muli sa Pagcor. Salamat muli sa Globe. Thank you. At salamat sa lahat ng mga sumuporta sa ating programa ngayong tanghali. At ito yung unang Christmas celebration, Christmas forum. Dahil sa Pasko na. Kumakanta na si Joe Marichan. Thank you. Merry Pasko Christmas na. na! Yes, Merry Christmas! Pamasko mo! Okay, Joke, no problemo. Merry Christmas. Kakantahan na kita. Pasko na. We'll see you next time. Sinta ko. Until Sige, lakay. Thursday sa Yes. Bye-bye. session ng ating Broadcasters Forum. Salamat na marami. Tama-tama yan, lakay. Sa next Thank you, Thursday, thank you. ha? Yeah. Independence Day yon ng aking Facebook na Facebook na restriction. Ganun ba? Oh, Sa Oo, September 8. 8. Oh. 8 or yan. Nasuspindi ako kasi isinyer ko yung kay Doc Humol na video. Oh. Di ba? Wala namang karahasan siya binabanggit doon. Kinukwento niya lang kung ano yung mga kaapihan na dinanas niya. Loko-loko itong mga taga-pis. Kaso caption ko, Juro Revolution. Ilagay sa kamay ng mamayan ng batas. Kaya siguro, alak na baka. Thank Okay. you. Salamat. Happy lang. Bye-bye! Bye. Bye-bye. Hindi ka lang ni Posto.